Andyan tayo. So, welcome to Nag-Aso Lake. Ayan, punta tayo dito. So, punta muna tayo sa view deck. Tingnan natin para makita nyo na mas maliwanag. Ito yung Nag-Aso Lake guys, ng Manito Albay. Medyo parang pabagsak to ramdam ko, pero yan guys, welcome to Nag-Aso Lake. Sige, baba tayo. Okay. So tingin ko magandang fishing spot talaga to. Hopefully soon makabili man tayo ng fishing rod. Tatry natin dito. Ganda, my god. Yan guys, kumukulo. My god, ganda. So wala mataas ang tubig. So siguro pag mataas ang tubig hindi siya gumuho, kasi yung tulay dito guys. Dati may tulay dito, yan yung bakal bumagsak. Okay guys, punta tayo ngayon ng Nag-Aso Boiling Lake. So dito tayo sa bahay nila mama, dito sa Manito Albay. So biyahe muna kami. Biyahe lang ako mag-isa. So explore natin tong Manito. So ngayon lang makapag video pa Boiling Lake. Balitaan ko kayo. So alis na tayo. Okay. So wala akong dalang extra. Ay shit. Ito lang, maluwag pa lang aking sombrero. Sikipan ko lang, hindi malanggag. Okay, let's go. Start. There. Sana may madaanan tayong open water, mga hos-hos, para makapaghugas tayo ng motor. Sarap talaga ng ADB, walang sakit sa katawan. Ay, sa mamaite. Explore natin ang Manito Albay. Sarap dito. Sarap buhay probinsya. Especially kung wala kang probinsya, may enjoy mo ang province life. Siguro para lang sa akin, not saying for everybody, pero para sa akin masaya ako sa probinsya. Siguro soon tumanda na tayo ng todo-todo, probinsya na lang tayo mag-stay. Simpleng buhay lang. Ito yung gusto ko. Ganito lang. Noon way back, hindi pa gantong asfalto na semento tong lugar na to. Grabe, sobrang lubak dito, as in talagang rough road to the highest level.
Ngayon laki na ng ngayon sobrang laki na ng improvement, ang ganda na sobra dito. Hindi na ganun kahirap pumunta, hindi na ganun katagal ang biyahe. Dati sobrang haba ng biyahe dito kasi nga dahil sa lubak-lubak. Talagang halos nako pahirapan talaga. Hindi ka basta-basta kasi malalalim din yung lubak noon. Ngayon laki na ng sobrang improvement. Miski nung last year pa naman or last year nung may kami, malaki na yung in-improve. Ngayon mas marami na. Tapos dito rin yung daan pa kung pupunta ka ng Sorsogon, may daan din dito dire-diretso. Pero mayroon pa daw mga small part na lang na hindi pa sementado. Small part na lang daw. So ibig sabihin, 'di ba? Laki na. So kung sakali man matuloy kami mamaya, baka mag-Gubat Sorsogon, pumunta kami sa Gubat Sorsogon kung papalarin. Kung hindi man, then definitely mag-stay na kami dito till Sunday sa Manito Albay. Ayun, so para diretso uwi na kasi kung diretso pa kami ng Gubat tomorrow, Saturday, alanganin, tapos Sunday ng madaling araw or umagang umaga luluwas na kami pa Manila or pa Cavite. So parang alam mo yun, hindi ko man pwede sabihin sayang yung oras, pero mabibitin lang, nakakapanghinayang lang. So yun yung ayokong maramdaman, kasi nga ngayon lang parang kulang na kulang yung oras namin eh. Alam mo yun, gusto ko sana magstay ng matagal, at least 1 week solid na nandito, pero wala eh. Sabado may pasok na ulit. Dumating kami dito kahapon, Thursday. Mag-aalas 5 na rin yata yun, or 4:30 something. Kasi nga ang dami namin pahinga, kasi nga ang daming mga nangyari. Yung grabing antok, so kailangan mo magpahinga. Tapos hindi pa nakisama yung ipin ko, biglang sumakit yung ipin ko ng matindi. Hindi ko alam bakit. Ano ba yan? So alam mo yun, so bumagal yung takbo namin. So ang dami mga nangyari. Kaya ayun, inahabot kami ng supposedly tututusin kaya yan siguro ng 12 maximum 13 hours, kasi nagawa na namin. Actually 12 hours nga eh, 12 hours 30 minutes ganun, nagawa ko na yun. Pero ngayon grabe, isipin mo, mag-aalaw na kami dumating, 4:30 something na kami dumating dito. So ganun. Tapos pagdating pa namin ng Daraga sa Legazpi, naghanap pa kami ng bilihan ng Mercury o bilihan ng gamot, kasi nga maintenance, number 1, naubusan kami. So muli kami maintenance. Saka yun nga, yung gamot sa ipin. Bumili kami na may penamic acid. So doon medyo natagalan kami. Siguro may 1 oras din kami mahigit kakahanap, lalo sa maintenance namin, wala kami mabilan. So doon kami tagal, siguro 1 oras din kami mahigit na huminto, pumunta sa drugstore, etc. So yun, so dami na sayang na oras, to be honest. Na kaya naman namin na mabilis talaga sana kung walang mga incident na nangyari, mga unsudden. So but still thankful pa rin na nandito na kami. Ang sobrang saya. Pero of course, meron kaming isa sa mga main reason ba't kami nandito. And then of course, one of those reasons are mag-enjoy dito sa Manito. Since nandito na kami, mag-enjoy kami sa Bicol. Kasi alam niyo yun, trabaho, stress, etc. Alam naman, di ba? Pagdating mo sa probinsya, alam mo yun, this is your completely stress reliever. As in, biglang dito ka, alisin mo muna yung reality na stressful. Pagdating mo dito, mag-enjoy ka lang, relax, sarap, sobra. So tulad yan ngayon, mag-isa ako kasi si Sai, yung asawa ko, may pupuntahan sila ni mama. So sasama ako, sabi ko hindi na lang dito kasi ako ito nga, magvo-vlog ako, and then mag-enjoy. So ito, kaya ayun, ganda rito guys.
Tapos ganito takbuhan lang, chillax chillax lang, sarap. Sana kahit sa panonood lang na-enjoy niyo yung mga nakikita nyo, kasi ako mismo dito, grabe, ang lamig ng hangin. Actually kakatapos lang pala halos ng malakas na ulan. Mula kagabi, madaling araw hanggang mag-uumaga, malakas ang ulan. Tapos yun ngayon, medyo umaraw na nakisama. So thankful naman, I'm very thankful na alam mo yun, nakakapaggala tayo ngayong araw kahit pa paano. So enjoy lang natin. Ano lang tayo, chillax lang tayo, chillax. Sarap dito, sobra. Ito yung namimiss ko. Tagal na plano nito, ewan ko, nasabi ko sa vlog. Nagplat ako ng nagplat ako ng F-tuloy kanina. So nagplat ako ng leave ko way back August pa for this October, kasi nga syempre mahirap na unahan yan eh. So kaya ang tagal na nitong na to, itong vacation na to. Napaka short lang, dapat actually mahaba to eh, kaya lang yung sa wife ko hindi pwede siyang mag-leave ng ganong katagal sa ngayon. So kaya medyo na paikli, pero dapat mahaba talaga to. So ganun talaga, syempre may mga priorities tayo na dapat unahin. So yun, so may pa tayo, stressful yung mga work related eh. So balik tayo sa bakasyon. So ito, yan, ganda, grabe, nakakamiss. So lang, pag nandito talaga ako, saya-saya ako. Ito talaga ang probinsya. Mahirap ang buhay dito, yes, pero kung kumikita ka naman ng ayos, then mamumuhay ka ng maayos dito. Yun naman sa probinsya, ganoon naman sa lahat. So yun. So oras nga pala, it's already 7:42 in the morning ng Friday. Ano date na ba? October 24. So, oy, belated happy birthday pala sa kaibigan ko. Not sure kung pwede kong banggitin yung pangalan niya, pero alam mo na kung sino ka. Kababata ko yan. Happy birthday sa'yo, pre. Ingat palagi. So 1.5 kilometers nandun na tayo sa Boiling Lake. Sana mausok, kasi nung last time or last year na punta namin dito, kasama ko yung anak ko, yung panganay. Nung pumunta kami sa Boiling Lake, hindi gaano mausok. So tapos mamaya pupuntahan ko yung pinuntahan namin ng bayaw ko dati sa may Inang Maharang banda yun eh. Yung mga kumukulo talaga na so sana mapuntahan ko yun. Ay, ito pala, shit, muntikan ako sumobra. So sorry. So ayan, dito tayo sa Nag-Asol Lake. Okay, Nag-Asol Lake. Yan, dyan tayo. So welcome to Nag-Asol Lake. Ayan, punta tayo dito. So pa, ganda talaga ng ADB 160 tol. Salamat, pinahira mo ako. Hindi, ito pang isa sa mga masasabi ko sa ADB 160 compare, again, mahal ko syempre yung motor ko, yung Aerox ko, saka mabilis yun kahit pa paano. So paggamit ko yun, pagka pumunta kami dito, after ko magmotor, ang sakit ng katawan ko, sakit ng katawan namin. Pero dito, God knows, grabe, yung walang sumakit sa akin. I mean, hindi sumakit katawan ko. Yung kamay, given na yan eh, dahil lang sa gloves pero yung dahil sa tagtag, sorry to say, but hindi siya sumakit dahil sa ganun.
Pero yun nga, ay grabe talaga, na-enjoy ko to, promise. I hope na soon makakuha ako ng ADB 160. Sa ngayon hindi pa ubra kasi mga expenses hindi pa ganun talaga ano. So I'm hoping na soon, 'di ba? Malay natin December or maybe next year January or February, who knows, God's permit, mangyayari yan. Syempre kailangan gawan din ng action natin sa side natin para mangyari yan, which is of course gagawin natin yan. Yan, sabi ko nga sa inyo, yung Aerox ko, diba nilabas ang Aerox way back 2017. Iniim ko yan na magkaroon ako niyan. Prior dyan may motor na ako, pero yun nga, yung sa Aerox naman 2017 yung nilabas yung unang-una ang Aerox version 1. Then November 2019 ako nagkaroon. Hindi ako nagmadali, sabi ko nga in God's will makukuha ko yan. It doesn't matter how long, pero pupursigihin ko magkaroon. So same thing with this ADB 160. Kakaroon din ako nito soon. Hindi man ngayong taon na to, maybe next year, hopefully. Then let's see how it goes. Pero mangyayari talaga yan, as I assure you guys. Lalo ngayon nagamit ko itong ADB for the first time ng ganito kalayo. Ay grabe naman talaga, idol. Pakasaya ko talaga. Ang saya-saya. Na-enjoy mo talaga yung pagpunta rito. So ayun guys, wala palang cut to itong video. Oy, mali pala yung napasukan ko, hayop. Sorry guys. Sabi ko ba't parang iba, pero hindi pala dito. Bobo, dapat pala doon sa kabila. Sabi ko parang iba yung napasukan ko. Hindi kasi ako nakatingin sa mga, pasensya na guys ha. Nag-i-enjoy kasi ako sa mga yung nakikita ko. So that pala doon tayo kanina sa kabila. Yan, dyan yung pababa. Ewan ko ba ba't dito ako pumunta. So ayun, diba sakto no, pang adventure talaga tong trail. Pero nun Aerox yung gamit ko noon, tapos yung sa anak ko naka Mio i125 siya. Wala naman problema, kaya naman. Kahit na Mio i125 kaya dito guys. Hindi naman siya ganun katarik, medyo paahon siya ano. Pero kaya naman, hindi naman siya yung mahirap talaga na ano. Pero medyo matarik siya. Tapos ngayon medyo malubak way back nung pumunta kami. Siguro nga dahil nga nung pumunta kami hindi naman ganun kalakasan yung pag-uulan nun. Pero this time around medyo halos parang kagabi lang, walang tigil yung ulan talaga. So syempre alam naman natin pag ganitong mga daan, lumalambat syempre yung mga lupa, and then lumulubog kapag may dumadaan ng mga mabibigat na sasakyan. But so far yun nga, okay naman. So yan, ito ngayon medyo okay na yung daan. So ngayon, so walang cut ng video na to guys. Tuloy-tuloy hanggang doon sa nag-aso. Tingnan natin kung ano. Tapos pag napakita ko sa inyo doon, then cut natin yung video, and then video ulit tayo papunta doon sa pier. Diyan papuntang left side yun. Pupuntahan natin yan, yung sa dagat. So dito muna tayo sa Nag-Aso Lake. Kasi gusto ko ayan, ito na yung Nag-Aso Lake guys. Yun na yung view deck. Baba tayo dyan, check natin. Pero punta muna tayo sa view deck. Tingnan natin para makita nyo na mas maliwanag. Okay, so let's stop here. Ay, teka lang, ikot ko na para mamaya dire-diretso tayo. Ay, hindi siya mausok guys. Okay, so let's stop here muna. Yeah. Natin tayo ng view deck. Okay, ito yung Nag-Aso Lake guys, ng Manito Albay. Medyo parang pabagsak to ramdam ko, pero yan guys,
Welcome to Nag-Aso Lake. Sige, baba tayo. Guys, putulin ko dito ha. Tapos pag doon ako, saka ko ano. Okay guys, tuloy tayo. Yun, doon tayo galing sa view deck. Punta tayo papunta rito. Papunta tayo sa mismong malapit sa Nag-Aso Boiling Lake. Siya na guys, nahingal ako. Bihira tayo maglakad ng ganito. Ay God. So yeah. Warning, extremely hot water. Swimming is prohibited. So yun guys. Siguro pagka nag-ulan talaga, ganito yung condition, hindi talaga siya mausok. Pero ayan guys, dito lang tayo sa gilid. Excuse me po. So ayan guys, welcome to Nag-Aso Lake. Hindi siya mausok guys. Guys. Diba? Ganda, no? Doon sa isang pupuntahan natin, yun yung last year na pumunta ako. Kumukulo talaga, as in. Ayun guys, so nakita nyo, not sure kung kita sa video, pero may lumalabas na usok-usok. Oops, madulas talaga, madulas yung tile, yung brick wall, itong brick na to, madulas. So, ayan o, guys, not sure kung kita nyo, yung konti. May konti-konting bumubula-bula. Ayun. Pero, ayun, umuusok siya, somehow. Manipis lang yung usok. Okay, so break na tayo. Check natin yung isa. Ay, punta muna tayo ng pier or yung sa tabing dagat. Ganda rin tumambay dun guys. Sarap din mag fishing siguro kung meron kang fishing rod. Pwede. Sana magawa ko nga yun. May mga fishing rod naman mga kapatid ko. Pero ayoko manghiram, masira ako. Maganda sarili, at least masira ako, wala akong naabala. Ay, hingal. So yun guys, punta naman tayo sa tabing dagat. So let's go. Hingal ako dun ah. Diretso lang tayo guys, hindi ko napapatayin itong vlog ko or itong video. Puntahan na natin. Ay shit, ay God. Yan. Siyempre pag may tao papaalam tayo. Ayun, mukhang hindi pwedeng pumundumaan. Paalam tayo. Sir, pwede pong pumunta roon? Nakamotor? Pwede pong dumaretso? Okay lang po. Ay po, salamat. Okay po, thank you. Ayan guys, diba? Ayan ang dagat dito guys, diba? Pwede rin naman mag swimming dito, diba? Ang saya natin. Makakadaan tayo. Ay, hindi makakadaan. Hindi makakadaan. Sayang guys, di tayo makakadaan. May nagsisimento. Sayang, punta sana tayo dun sa may pier. Kaya lang, nag-ano sila eh. Huwag natin istorbohin sa lahat. Ayan ang pinaka-ayoko, makaabala. Pero guys, ang ganda oh, sobra oh. So lakarin na lang natin, tatabi ko na lang itong motor. Tabi natin yung motor.
muna. Dito na tayo eh. So ito na tayo. Yeah. Ay. Okay guys, baka tayo patayin ko muna guys kasi wala akong dala extra battery. Ayan guys, naglakad na lang tayo kasi hindi makakadaan talaga yung motor. Ayoko naman maka-istorbo nga kasi naghahalo sila ng semento. Pasensya na guys, hinihingal ako. Ngayon lang ulit ako naglakad ng ganito. Tingin ko masarap talaga mag fishing dito. So yun guys, welcome to Manito Albay. Not sure kung yung mga ibang vlogger nakadating na sila dito, pero I'm pretty much sure meron na. Pero wala pa ako napanood. Pero this is it guys. So ito yun. Ito, diba? Ganda, my god. Actually this is my second time lang nakapunta rito. Kasi way back na napunta ako dito, di man ako nagmumotor, kukumit lang kami. Siyempre pumunta rito gastos, arkila kang tricycle etc. para lang makapunta rito, which is a bit expensive para siyempre. So yun, ang daming mga alimango guys. Yan o, kita nyo, yun nagtakbuhan. So I think good fishing spot din to, I believe. Kasi kanta eh, oh. Maberde yung tubig, so which is medyo malalim-lalim siya. So yeah, ganda. Again second time, pero grabe ganda oh. Maalala ko tuloy, naglobo kami. Cellphone ko nalagay ko sa bulsa, tapos lumusong ako sa dagat, yun, wasak. Pag uwi ko ng bahay kinabukasan, wala na, sira na mismo yung board pagbukas ko. So guys, ito na tayo sa dulo. So ganda, sure ako na may isda dyan, posibleng wala. So tingin ko magandang fishing spot talaga to. So, hopefully soon makabili man tayo ng fishing rod, tatry natin dito. Ganda, my god. Ayan natin. So yun nga guys. Oy, against the light. So yun nga guys. Ganda dito. Enjoy lang habang nakabakasyon. Kasi pag uwi na natin ng Cavite, back to reality. Trabaho, daily life ulit tayo. So definitely kami yun, enjoy lang habang nakabakasyon tayo. Ganda, enjoy life lang dito sa Bicol. Nandito tayo, enjoy lang, ganda talaga. Ayan guys, ganda. I think this is a good fishing spot guys. Magagawa natin yan soon dito, ba? Ganda oh, ganda ng bundok oh. Hindi kita dito yung mayon eh, pero mamaya punta tayo sa pier malapit dun sa bahay ni mama. Medyo tanaw dun yung mayon, pero malayo na syempre, pero tanaw yun natin. Pero ngayon bilang muna tayo guys,
balik na tayo. Tapos puntahan natin yung sinasabi ko sa inyong isa pang boiling, ano, hindi naman siya lake pero grabe ang kulo doon yung last na punta ko last year. So let's see how it goes. Yun lang muna. Okay guys, balik na ulit tayo sa motor. So yun nga, punta naman tayo sa dun sa isa isip ko lang pala yung cellphone ko, ito pala nakabit. So nakalimutan ko yung tawag dun, pero isa-search ko na lang. Basta alam ko sa Inang Maharang yun, that's 100% sure. Pero yun nga, ang hindi ako sure yung pangalan nung boiling na yon. Search natin. Inang Maharang boiling. Mahina pala signal dito. Hanap tayo ng malakas na signal. Pero yun nga guys, palabas na tayo ulit. Ay, ulitin ko ulit, nakakasawa man kung nakikinig kayo. Ganda talaga ng ADB 160, my god, worth it siya guys. Kung may plano kayong bumili ng motor and then you have budget, mag ADB 160 kayo guys, hindi nyo pagsisisihan. Promise, grabe. Yung lubak na to guys, oo malubak, pero wala akong maramdaman na tagtag. Hindi katulad diba sa ibang motor, naramdam mo yung tagtag. Ito oo malubak, gumagalaw tayo, pero hindi mo maramdaman talaga yung tagtag. Ay grabe. Siyempre may point din na meron, pero hindi yung grabe. Again, hindi sa inaano ko yung motor ko yung Aerox ko. Sa Aerox ko grabe, talagang yung ganon, talagang ramdam mo sa handlebar kung gaano yung tagtag na yun. Grabe, laki ng difference. Pero mahal ko yung Aerox ko na yun. Nako, grabe. Saka kung bibili man ako ng bagong motor, hindi ko siya ibebenta, for keep ko yun. Okay. So dito guys, actually guys, pwede mo siyang hatawin sa kondisyon nitong ADB, pero alam mo yun, ini-enjoy ko lang, kaya mabagal lang ako, dandahan lang kasi sarap talaga. Saka malamig yung hangin, tas medyo mainit na, promise. Medyo masakit na siya sa balat, pero nako-compensate siya ng lamig ng hangin. Pero syempre maya maya mawawala na yung lamig ng hangin na yan pag nagtuloy-tuloy yung init. Sarap. Ay, Inang Maharang Boiling Lake, nahanap ko na. Ito, punta natin. Search na siya. Search na ng direction. Okay guys, balik na ulit tayo sa highway ng Manito. So ayun guys, welcome to Nag-Aso Lake, Barangay Hulugan. So dito tayo.
Check natin doon direction. Mahina signal. Hanap tayo ulit na maayos-ayos na signal. Sana umabot yung battery ko guys, pero let's pause muna ha para umabot. Ngayon na lang ulit. Okay guys, so mayroon na ulit tayo mobile data. Na-search ko na. So malayo na rin yung natakbo ko mula nung off tayo ng camera para ma-search natin yung daan. So 19 minutes away from here. So 10 kilometers na nakalagay dito, mula dito punta doon. So update na lang ako pagka na malapit na ako doon. Wala kasi akong dalang extra battery, so baka hindi na maubusan ako ng battery. So maya na lang. Okay guys, medyo glimpse lang to sa daanan papunta doon sa Inang Maharang Boiling Lake. So nung pumunta ako last year, ginagawa yun, under construction yun. I'm not sure kung tiyatalo yung building for, siguro for ano nga, yung mga nagpupunta ron. Kasi nung pumunta ako last year, daming napunta, mga naka-van, as in talaga pinupuntahan siya. So not sure ngayon kung meron bang bayad doon. Let's see how it goes pagdating doon. So pero ito nga yung glimpse, ito yung daan, ito yung view papunta doon. So mostly almost pare-pare, ganito lang din yung daan papunta doon, same thing. So update ko kayo mamaya pag malapit na ako. Okay guys, malapit na ako. 700 meters. So dito na yung hintuan. Pagtang nag-aso. Ito ba kayo? Ito dito. Sir, tanong lang, saan yung Boiling Lake dito? Yung ito? Papasok dyan? Dyan po yung papasok na yan? Ay sige po. Pwede po may pasok motor dyan? Ah, okay. Guys, ito na. Ito nga yung napuntahan ko noon. Oh, wow. Ayan guys, oh, mauusok. Oh my god. Okay guys, tingnan nyo na. Oh, diba? Sabi ko sa inyo, grabe ang ganda dito. Ayan guys, kumukulo. My god, ganda. Ay, kasi understand ko lang. At dito ko ligay, mahirap tinulong ko dito. Ay god. Yeah. Okay guys, so dito na tayo guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Inang Maharang Boiling Lake. Oh my god. May sulfur, diba?
guys, dito na tayo sa Inang Maharang. Init, sobrang init, pero ang ganda. Tingnan nyo guys. Guys, ano pulo? Hindi ka lang magbuto ng itlog. Ito yan guys, sa Inang Maharang, Manito Albay. Sana mapuntahan nyo rin to. Ganda. So yun, sabi okay dito, ang ganda. Sarap sana magstay pa ng matagal, kaya lang sobrang init. So okay naman. So balik na tayo. Salamat po. Okay guys, palabas na ako ulit dito sa Inang Maharang Boiling Lake. Ngayon, meron pa palang isa ako napuntahan dati na itanong ko. So ano pala yun, sa may Pau ito, papuntang ano, so pupunta ako ng Parong Boiling Sea. So 21 minutes away. Okay guys, tingin ko diretso ulit ako ng ano, Parong Boiling Sea. So 30 plus na lang yung battery ko. So i-conserve ko muna yung battery. Pag nandun na ako, saka ulit ako magbablog. So sayang, ang ganda sana ng view. Either uuwi muna ako, saka ako babalik ng Parong Sea. Tingin ko ganun na lang para may additional battery ako. At least ma-videoan ko tong pabalik hanggang malobat ako. So siguro ganun na nga lang, uwi muna ako tapos babalik ako. Kasi nag-aalangan din ako sa gasolina ko eh. Pero marami pa yung gas ko. Pero magpapagas din muna ako para sure. Ayoko nung nangangamba-ngamba eh, kahit papaano. Pero tingnan natin. Eh hindi ko pa kabisado tong ATV kung paano ano nito ng gasolina eh. So 3 bars siya, pero 8 bars kasi siya. So hindi ko alam kung paano ang takbuhan ng bars nito. Alam ko madami pa to for sure, 100% naman ako. Pero syempre, 'di ba? Maganda na yung sure ako. Saka number 1, tong battery ko sa GoPro palubat na. Wrong move, that pala dinala ko yung kahit na hindi pa ganun ka full charge yung ibang battery. Kasi sina-charge ko eh bago ako umalis. So far ito lang yung full charge, isang battery na lang. Kasi ginamit ko nga nung pauwi kami dito. So ayun, ganda talaga rito. So ito yung daan. Mamaya ulit pakita ko sa inyo yung medyo parang liblib na daan. Hindi naman ganun kaliblib, pero parang liblib ang datingan niya. Para makita niyo. Kasi ito medyo open to eh. Doon mamaya sa dadaanan natin medyo ano. Okay, mamaya ulit. Conserve tayo battery. Okay, ito guys, medyo ano siya, parang covered siya ng mga puno talaga itong daan na to. Nakakatakot dumaan dito sa gabi for sure. Pitch black dito kasi na-try ko na one time na padilim na, hindi pa siya talagang madilim ng gusto ha, pero dito medyo part dito medyo pitch black na siya, madilim talaga doon sa part na yon na daanan natin. So saka alam mo yun, syempre safety first, hindi natin masabi masyado ng liblib to, hindi natin alam kung ano yung pwede natin may encounter, pero safe naman dito sa Manito. Yun naman yung ma-assure ko sa inyo. Basta maging magalang lang tayo sa mga taga rito. Diba guys, ang ganda. Ganda rito. Sana makapunta rin kayo guys kung may pagkakataon nasa Bicol kayo, along Albay. Dayuin nyo itong Manito.
mag-enjoy kayo rito sa Manito. Yung mga mapupuntahan ng mga spot. Kung gusto nyo mag-fishing, so far wala naman ako nakita pa na nag-fishing doon sa kanina pinuntahan natin. Pero kaya hindi ko masabi kung good spot siya o hindi. Pero may feeling lang ako na okay siya. But soon siguro, pag nagkaroon tayo ng budget, makabili tayo ng fishing rod, reel, mga lures, sarili natin, then we will try doon, spend tayo ng time sa fishing. I'm hoping naman na tingin ko good spot yun eh. Meron lang akong gut feeling na gano'n. Diba? Mali natin makachamba tayo doon. Pero yun, okay guys, maya ulit tingin tayo, medyo tipid battery ulit, maya ulit. Okay guys, dito na tayo sa Parong Boiling Sea. Malapit na. Dito na nga. Wow, ganda. So silipin natin guys. Try ko muna ulit tong video para mamaya ulit kalubat na talaga. Okay guys, dito tayo sa may Parong Boiling Sea. Wala eh, hindi siya kita. Tingin ko kita lang siya kapag low tide. So dun siya banda, dun banda ron, doon parang, I'm not sure kung kita sa video, parang may mga stick doon, pero batuhan yan. Tapos kita mo yan, bumubulwak talaga yan kapag sobrang lakas din, talagang kitang kita mo. So wala eh, mataas ang tubig. So siguro pag mataas ang tubig hindi siya bumubulwak. Pero nung 3, 5 or maybe more than years ago, nung unang punta ko rito, grabe, ang lakas talaga. So yun, tingin ko mga locals yung mga taga rito lang din yung mga nagsuswimming. So okay siya. So ako naman, wala akong hilig maligo ng dagat, to be honest. So tambay lang, palipas ng oras tayo dito. So ganda. Hindi malinaw ang tubig dito, sa mga nagtatanong. So definitely yung normal, sakto lang. Black yung sand. So tas medyo itong front na to medyo brown. May mga halong brown yung yung buhangin. So kaya medyo ganun yung kulay ng tubig. Pero sayang hindi kita yung boiling lake. Dun. So sayang talaga. Anyway, okay dito. Sarap sana kung dito eh. So okay guys, so far yun nga lang. Wala tayong magagawa. Hindi talaga kita. So minute na. Time check, oras na ba? 9:13 ng umaga. Kalimutan ko na oras ba ako umalis. Pero yun yung umuulan banda ron. So yun, kung nakikita nyo, may parang puti doon. Yun umuulan doon. So wala tayong magagawa guys. So for now, ganito lang. Try kong bumalik ulit dito ngayong hapon. Tingnan natin kung somehow magpakita yung boiling lake dito. So tanong tayo mamaya, then balik tayo kung may pagkakataon, kung wala namang gagawin. So yun na lang guys, maraming salamat. So balik muna ako. Ay, pupunta pala akong pier mamaya. Tingnan natin kung masisingit ko pa rito. Thank you. Okay guys, pabalik na tayo. Sana mabot pa yung konti yung battery ko. Punta tayo dun sa pier, malapit sa bahay ni mama. So let's see, maya na lang ulit. Okay guys, ito na yung pier, malapit sa bahay ni mama. Ginagawa pala dito. Gumuho kasi yung tulay dito guys. Dati may tulay dito, yan yung bakal bumagsak. May alam ko dahil sa bagyo, pero
Ayun na siya, oh. Ginagawa na ulit. Dati nung wala pa yan, dyan kami dumadaan sa Kawayan, ano yan, papunta dun sa kabila. May dagat dyan sa kabila. So, okay din yung dagat dun. Tapos dito kita yung Mayon. Kaya lang yun, maulap dyan, maulap. So, hindi kita yung Mayon. So, okay guys, mainit. Tara, mainit tayo. Manta Mangrove Eco Park. Let's go, hindi na tayo, mainit na. Maya na ulit. So yun lang guys, I hope na nag-enjoy kayo doon sa video na to. So na-cover natin yung mga pwedeng puntahan dito, and mag-explore pa tayo soon pagka medyo may mahaba tayong bakasyon ulit, para pakita ko sa inyo ang ganda ng Manito. So sa ngayon ito lang muna, and happy fiesta rin pala sa Manito Albay. Kain na ulit mamaya. Maraming salamat guys, thank you, have a good one.